Achievement, nada. Wala po eh. Walang malalaking proyekto. Wala namang pondo eh. Kayo naman, no, pag-aaralan nyo ngayon, paano kayo mag-aaral? Tapos na po yung panahon ng pag-aaral. Panahon na po ngayon na pinagmamalaki nyo dapat yung inyong mga, mula noon sa tatay niya na mambubudol hanggang ngayon mambubudol pa rin. Boss, dami sa Luzon, dinudukot, nawawala ngayon. News blackout, Boss Buds, daming krimen dahil sa droga. Grabe, no? Ako po, totoo yan eh, yung mga ano, napanood ko na yan. Tsaka yung sa drugs ngayon, gusto na nila kasi hindi na nila madidinay eh. Putya, nagpo-post. Hindi kayo nahihiya? Nagpo-post na sa social media yung mga nagdodroga. Wala eh. Wala nang takot eh. Na pinopost nila na sila ay nagsashabu. Ano sagot nyo? Plano? Paplanuhin? O bumababa? Bumababa yung krimen? Logic lang po. Galing tayo, sabi nyo nga, marahas. Maraming nagkakaroon ng talagang patayan. Pero hindi pa rin natigil ang droga, di ba? Tapos, tignan nyo drug lords, pusher, ginugurgur. Tapos, hindi pa rin sila tumitigil. Sa tingin ninyo, eto uulit-ulitin ko to eh. Sa tingin ninyo, ngayong hindi na sila ginugurgur, may pronouncement pa na bloodless. Sa tingin ninyo, kumbaga pag may pronouncement yung Pangulo, pag may napatay dyan sa mga yan, talagang yari kayo eh. Katakot-takot na kaso. Kaya kung ako pulis, teka muna. Bloodless nga eh. Bakit ako? Kasi iba yung konsepto ni Tatay Digong. Di ba? Magwa-war on drugs tayo. Lalaban niya mga yan. Unahan nyo. Ganun di ba si Tatay Digong? Unahan nyo. Etong mga to, kayo ba naniniwala na hindi nanlalaban ngayon? Walang nanlalaban ngayon? Ngayon, kung may pronouncement ng bloodless, wala pong kalaban-laban yung mga polis natin. Huwag nyo pong sisihin yung mga polis. Yung ano po yan, yung policy ng gobyerno. Pagmamalaki nila yan. Di ba? Walang namatay na media. Pinagmalaki nila eh. Ngayong taon, 2024, wala daw ni isang namatay na media. Very good. Nung uri na kasi ng media tayo ngayon, mga walang boto, mga hindi marunong lumaban. May media ba na contempt? Mga vlogger na ko-contempt. Media ba na ko-contempt pa? Wala na. Ibig sabihin, wala nakikitang mali ang media sa mga palakad ng gobyerno, sa mga investigasyon na yan. Okay. Di ba? Ganun din yun. Same lang din. Kung sa gobyerno nga, naandaling batikusin dahil lantad na lantad eh. Hindi na sila bumabatikos eh. Doon pa kaya sa mga totoong kriminalidad. Kaya paano magiging in danger ang buhay ng media kung hindi na sila bumabanat? Bakit pa sila babanat? Di ba? Busog-lusog. Ayan, no? Totoo yan, di ba? Ayan, no? Bumaba na kasi isang kidnapping for ransom lang naman dyan pa sa territory mo, boss, sa BGC, sa British International School. Grabe, no? Sa eskwelahan, international school. Very shocking pa naman yan. Kaya hindi ako naglalabas ngayon. Baka mapagkamalan ako. Kasi po, yung mga media nung araw, kaya delikado ang buhay nila, nag-expose. Matatapang yung mga media eh. Ngayon po, meron po ba kayo narinig na media na nag-expose ng kahit na ano?
Ngayon po, sige, magbigay kayo ng kung sinong reporter, sinong o mga investigative journalism na naglalantad ng kahit na anong anomalya. Meron po ba kayong sumikat na reporter pa ngayon na nilantad niya yung anomalya sa ganun? Wala na po. Actually, si Ted Filon nagre-react lang eh. Yung media kasi na sinasabi natin, mga investigative journalism, yung sa kanila nagmumula yung balita. Yung sila mismo yung nag-create ng balita. Ganyan yung mga media nung araw eh. Naalala natin, sige magbigay nga kayo ng mga halimbawa no, ng mga balita na media yung nakapag-create. Yung dahil sa kanilang pag-imbestiga, nag-imbestiga yung mga journalist, yung mga reporter, tapos nakakapag-expose sila, tapos nagiging balita. Si Ted Filon, pati yan, Enjoy JP, mahilig yan eh. Mahilig sa ganun yan eh. Si Ted Filon, hindi po siya yung may inimbestigahan sila ganun, hindi nagre-react lang siya eh. Para lang siyang sikat lang siya pero wala po siyang pagkakaiba sa mga vlogger. May balita po na iba, nagre-react lang sila. Yung tipong reporter na halimbawa, siya yung nagbunyag ng isang scam. Yung mga tipong ganun, yun ang wala na sa journalism na. Dati po merong ganun, mga investigative journalism. Marami po yan noon eh. Ngayon po wala na talaga. Paano sila manganganib ang buhay nila? O yung mga katulad nila Percy Lapid, di ba? Yung may si ganun na nagpalusot sa ganun. Sesto. Hindi ha? Si Percy Lapid na yung last eh. Wala na eh. Kasi trabaho kasi ng mga media yan, alam nila yan eh. Diyan sila trainin eh. Kaya wala talagang, very safe yung media ngayon. Actually, ang media natin ngayon, taga-ayon sa gobyerno eh. Baw lang sila ng baw sa gobyerno. Bibihira po yung media na bumabanat sa gobyerno ngayon. Bibihira din yung media na bumabanat sa mga mga crime syndicate, sa mga sindikato. Wala rin po. O yung mga ganyan, yung mga hoy gising, di ba? Yung magpapakita ng video, di ba? Kotongan na nagaganap sa mga ganun. Nakuna ng video ang kotongan na nagaganap dito. Ayan, ito po, si Commissioner ganun. Nangungumisyon. Wala na pong ganun eh. May nabalitaan pa ba kayong ganun? Panay national national news na lang lahat. Binabalita nila. Minsan nga, word for word pa. Yung balita ng ganitong dyaryo, yun na yung magtataka ka bakit parehas yung wordings ng dyaryo na to tsaka dyaryo na to. Hindi na iniba. Solitary Life, thank you very much. Parang may nagpipid na sa kanila, eto, balita nyo. Tapos tamad na rin yung mga reporter. Word for word na minsan. Solitary Life. Kaya nga nauso yung bubwit eh, di ba? Sila Deo Makalma. Ayon sa ating bubwit, alam mo paring Joe, ayon sa ating bubwit dyan sa custom, may isang commissioner. Di ba? Ganyan yung mga kwentuhan ng araw. May isang commissioner dyan. Ang lagay paring Joe. Ganun yan. Wala na po ngayon. Panay national level na po siya. Very safe na lahat. Paano kayo mga nganib ang buhay ng media? Wala nang mga batikos. As in, wala na talaga. Oh.
Yung krimen naman, wala naniniwala sa crime rate na bumababa yung crime rate, eh. Sorry. Puwede talaga yun, sa droga na lang. Alam niyo po, yung ugnayan ng droga at krimen talaga kitang-kita natin nung kay Tatay Digong. Kung tumino po yung mga drogista, hindi na sila nagdodroga, hindi na nila kinakailangan mang-hold up, walang bisyo, eh. Hindi sila nagbibisyo, eh. Kain-kain lang, eh, tuwang-tuwa pa nanay nila na bigyan sila ng pangkain. Boss, uminit yung ulo ko sa nabasa ko kanina na ang inatupag nila ay yung privatization ng busway sa EDSA. Wala na bang ibang problema bansa? Bakit panay benta inatupag nila? Kailangan po nila magbenta na magbenta kasi tayo po, yung budget po natin ay deficit budget. Ibig sabihin po, mas malaki po yung budget natin kaysa kinikita ng Pilipinas. Nakalusot tayo, kaya per year basis po ang lusot, eh. Paano tayo nakalusot nung nakaraan? Nagbenta tayo ng ginto. Nagbenta tayo ng mga ari-arian, yung diyan sa Makati, meron tayong property diyan na binenta. Nagbenta tayo ng NAIA. So ngayon, kaya na-survive natin yung taas umutang tayo. O ngayon, kinakailangan nating magbenta uli. Kaya nakatakda po ngayon ibenta. Lahat na ng lupain natin, 200 meters na lang nga, eh. Ibebenta pa. 200 square meters na. Maliit na pong lupain yun. Ang